Ano ba ang masama sa makalangit na mundo? Narito ang lahat ng kasiyahan at kayamanang maaari mong maisip. Lahat ng mga Diyos ay itinuturing ka. Bilang isang prinsesa, bakit ka nagpupumilit na bumaba sa mundo ng mga mortal? Maganda ang makalangit na kaharian, ngunit wala sa mga ito si nanay. Gusto ko si nanay. Sino ang makakapag-akala, noong 1,000 taon na ang nakalilipas, na ang isang Panginoong walang kamatayan ay bababa sa mundo ng mga mortal para harapin ang pagsubok ng pag-ibig, at mag-uuwi ng isang anak, at ang batang iyon ay magtataglay ng kapangyarihan ng Diyos, na makakagambala sa tadhana ng 3 kaharian. Alam ng lahat na ang Panginoong Diyos na ito ay malamig ang ugali at walang interes sa mga babae, ngunit siya ay umibig. Sa wakas, bumaba na siya para harapin ang kanyang pagsubok. Nakakalungkot naman para sa prinsesa, na lumaki ng walang ina. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, na gusto niyang bumaba sa mundo ng mga mortal para hanapin ito. Natural lang naman iyon. Kung gusto mong bumaba, hindi ka pipigilan ng iyong ama. Ngunit huwag mong kalimutan, ang tadhana ng mga mortal ay itinakda ng langit. Huwag kang manghimasok ng basta-basta. Kung hindi, daranasin mo ang parusa ng langit. Wala akong pakialam. Siya ngayon ay isang mortal na. Ang alaala niya sa iyo ay selyado na. Kahit na mahanap mo siya, hindi ka niya makikilala. Ito ang sinulid ng tadhana ng pag-ibig ng iyong amang makalangit. Kunin mo ito. Gamit ito, mahahanap mo si nanay. Nanay, hahanapin kita. Nanay, nahanap na kita sa wakas. Ay naku, si nanay ay nasa panganib. Nako, yung maliit na batang yon. Pinigil niya yung truck gamit lang ang isang kamay, sa liwanag ng araw. Nananaginip ba ako? Parang si Wonder Woman talaga. Wala akong maisip. Nanay, nahanap na rin kita. Aking munti, huwag mo akong tawaging ganyan. Ako, isang dalagang walang asawa. Paano ako magiging nanay mo? Pero nanay ka talaga. Yung tali ng tadhana ng pag-ibig ni amang makalangit ay nakatali sa'yo. Ano ba ang sinasabi ng batang to? Kalokohan lang, pero ang cute-cute niya, at siya pa ang nagligtas sa akin. Salamat sa pagligtas sa akin. Ano ang pangalan mo? Walang anuman, nanay. Ako si Lina. Lina. Mukhang ngayon, ikaw ang swerte ng at mo. Pero, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ate. Nanay, ha? Nanay. Nanay, huwag mo akong iwan. Sa iba, please. Araw-araw kang iniisip ni Lina. Sige na, wala ring kwentang makipagtalo sa bata. Eh yung tatay mo, Nasa langit. ganun ba? Isa na namang batang sawi. Aking munting anting-anting, para ngayong araw, dito ka muna sa ate mo, ha? Sige. Panginoong Diyos, may masamang balita. Lihim na bumaba na naman ang prinsesa sa mundo ng mga mortal. Hayaan mo na. Sa kapangyarihan niya, walang makakapinsala sa kanya doon. Mamaya, ako na ang hahanap sa kanya. Umalis ka na. Yung mga sasakyan dito sa mundo ng mga mortal, parang mga gulong na apoy, pero hindi naman sila, kasing bilis ko kapag lumilipad ako. Pero, yung makayakap ako kay nanay, gustong gusto ko yun. Yung batang to, paulit-ulit, na nagsasalita mag-isa, baka kasi na-trauma. Kanina sa aksidente, aking munting anting-anting, okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Dadalhin ka ng ate mo sa ospital. Ha? Nanay, gutom na ako. Mabuti naman. Nagde-deliver ako ngayon, at ang next stop ko ay fast food. Sabi nila, walang bata ang makakatanggi sa hamburger. Hindi ako naniniwala, sa kaharian ng langit, natikman ko na ang lahat ng masasarap. Gaano ba kasarap yun? May mga batang babae na nagsasabing hindi sila naniniwala. Nanay, kumain ka rin. Ikaw muna ang kumain, dahan-dahan lang. Marami pa iyan. Inay, yung munting babaeng ito, si Chloe Santos, may pera para kumain sa restaurant at magsaya, at nagpapanggap pang mahirap sa amin.
Halika. Walang utang na loob. Ang lakas ng loob mong iwanan kami, ng kapatid mo at ako, sa bahay, para mag-isa kang, magliwaliw. Sino ka ba? Akala mo wala na sa batas. Nababaliw ka na. Ang masamang babaeng ito, huwag mong hawakan ang nanay ko. Saan ka galing? Batang hamog, umalis ka. Nanay, Chloe Santos, aking munting mahal, walang hiyang anak, nang ahas ka pang manakit sa ating ina, papatayin kita. huwag kang matakot, munting Lina. Nanay, masakit ba? Gagamutin ka ni Lina. Kanina pa parang nasusunog ang tainga ko. Ngayon, nawala na ang sakit. Saan galing ang maliit na bastarda na ito? Nang ahas siyang manakit sa akin. Nanay, isang inosenteng, maliit na bata lang siya. Kung galit ka, sa akin ka. Huwag mong saktan ang isang inosente. Ganito ba, Chloe Santos? Kaya pala ayaw mong umuuwi para magpakasal, nabuntis ka ng lalaki sa labas, nagkaanak ka ng hindi kasal, at may anak ka na, kaya hindi ka ng ahas na umuwi. Nanay, nakikinig ang bata. Pwede bang huwag mong sabihin yan? Sa harap niya, Huwag mo akong tawaging nanay, hindi ako ang ina mo. Kakatapos mo lang sa kolehiyo, at may anak ka ng ganito kalaki, paano ako nagkaroon ng anak na walang hiya? Sabihin mo, anak ba ito, nang gago na yon? nakita ko lang siya sa tabi ng kalsada. Mukha siyang napakahirap, binigyan ko lang siya ng pagkain. Wala namang nangyari sa pagitan namin ni Lucas. Huwag mo akong pagbintangan. Mabuti. Buti naman. Mag-isip ka naman, ang lalaking yun, hindi man lang kayang maglabas ng 500,000 euro. Paano kanya pakakasalan? Ako at ang nanay mo, nakahanap kami ng magandang partido para sa'yo, ang anak ng isang foreman. Kung pakakasalan mo siya, magiging masaya ka. Huwag mong isiping hindi ko alam. Nangako sila, nabibigyan kayo ng 1,000,000 euro. Kapalit lang ng pagpapakasal ko sa kanya, at pagbibigay ng tagapagmana. Sa tangang anak na iyan, para sa pera, isusuko mo, ang kaligayahan ko ng ganito. Hindi ako magpapakasal. Wala akong pera para magpakasal. Chloe Santos, binabalaan kita. Kung wala akong 500,000 euro sa buwang ito, gagapusin kita at ihahatid kita sa altar. Nanay, tumakbo ka. Sisumpaan ko kayo ng sumpa ng kamalasan, parusa sa inyo sa pananakit sa nanay ko. Paano ako napunta rito? Nanay, sino yung dalawang yon kanina? Nanay at kuya ko po yon. Gusto nila na pakasalan ko. Yung taong hindi ko mahal. Alaynan. Pero ako, mayroon na akong kasintahan. Pero bakit ko ba ito sinasabi sa'yo? Ikaw, isang maliit na bata, hindi mo maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kasintahan, di ba? Nanay, paano mo naman ako, minaliit ng ganyan, matalino si Lina. Alam na alam ni Lina kung ano yun, ang pagkakaroon ng kasintahan. Pero, nanay, may kasintahan ka na pala ngayon. Ay nako, naunahan si nanay, ng iba, amang makalangit, ang tanga-tanga, buti na lang at nakatakas ako ng palihim. Tutu, ako, mayroon na akong kasintahan. Pero, kailangan ko pang mag-ipon para sa pagpapagamot ni tatay, sabay na pagpapagamot at pag-ipon. Mahirap umabot sa 500,000 euro kung hindi ako makakaipon ng 500,000 euro para sa kasal. Hindi ko kailanman, makakasama siya magpakailanman. Sa tuwing, matapos kong bayaran ang gamot ni tatay, yung natitirang pera, iniipon ko para sa kanya. Pero ang bagal-bagal. Hindi ko nga alam kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Kakaiba, paano nagkaroon ng tadhana ng kahirapan si nanay? Ang ganyang klaseng tadhana, ang mga tunay na masasamang tao lang, ang mayroon niyan, baka may, nagnakaw ng tadhana ni nanay. Nanay, anong pangalan ng kasintahan mo? Pwede mo bang ibigay sa akin? Ang kanyang kaarawan at oras ng pagsilang. Ang kanyang kaarawan at oras ng pagsilang. Gusto mo bang tignan ang kanyang kapalaran? Aking munting anting-anting. Lucas de la Rosa ang pangalan niya. Kaklase ko siya sa universidad. Napakabait niya sa akin. Ay nako, nakasama ng isang salbaha si nanay. Hindi, kailangan kong sabihin agad sa kanya. Ang totoo. Nanay, parang pamilyar sa akin yung hotel doon. Parang, nandoon lang ang pamilya ko. Nanay, pwede mo ba akong ihatid doon? Mayroon akong ide-deliver sa lugar na iyon. Sofia,
Ikaw lang ang mahal ko. Kagabi, ang tagal kong naghintay, sa hotel. Nasaan ka? Lucas, huwag mong kalimutan. Na ako, binibigyan kita, ng 50,000 euro kada buwan. Asong binabayaran ka lang, ng pera ko. Mas mabuti pa, na huwag kong malaman, na nakikipagkita ka, sa ibang babae. Mahal ko, pasensya na. Ngayong araw, siguradong pagbibigyan kita. Sino yan? Bagong laruan lang yan na binili ko. Mahal, kunin mo nga yan. Ha? Chloe Santos. Lucas de la Rosa. Nandyan Anong ka? Ginagawa mo dyan? Lucas de la Rosa, kunin mo ang gamit mo at bilisin mo. Huwag mo akong patagilin. Gago ka, iyan ang kapalit sa pagloloko mo sa nanay ko. Chloe. Ha? Lucas de la Rosa. Lubos kitang pinagkatiwalaan, at tuluyan mo akong pinagkanulo. Pagkatapos ng lahat ng taong magkasama tayo, hindi ko akalain na ang hilig mo ay ganoon ka, baboy. Baboy ang hilig ko. Sino ka ba? At nang ahas kang kausapin ako ng ganyan. Lucas de la Rosa, magpaliwanag ka. Ako ang nagpapalamon sa iyo, at nang ahas ka pang tumingin, sa ibang babae. Hindi ko alam. Ang overtime mo tuwing gabi ay para lang pumunta sa hotel at gumawa ng ganitong kalaswaan. Nakakadiri ka ng sobra, at ako pa ang nag-iisip na pakasalan ka. Chloe, hindi iyon ang iniisip mo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sa totoo lang, sobra ang utang ko. Talagang hindi ko kayang bayaran. Ibinenta ko ang katawan ko para sa kanya. Pero sa puso ko, ikaw lang ang nandyan. Talaga? Sinusumpa ko. Sa puso ko, ikaw lang ang laging nandyan. Lumabas ka ng truth, sabihin mo ang totoo. Sige, aminin ko na, okay? Oo, 2 babae ang sabay kong nililigawan. Ikaw, matanda at pangit ka, at sobra-sobra pa ang tiwala mo sa sarili. Kung hindi mo ako sinusustentuhan, bakit ako mananatili sa'yo? Ano ang silbi, dahil sa edad mo, na mas matanda pa sa nanay ko, o dahil sa lantad mong balat? Lucas de la Rosa, pagsisisihan mo ito. Hoy, at ikaw rin. Isang palpak na walang-wala. Bukod sa bata at maganda pero walang utak, wala kang silbi. Naglaro lang ako sa'yo, at seryoso ka? Ang babaw mo talaga. Oh, at isa ka pang malas. Tuwing nakakaipon ako ng kaunting pera, may problema na naman. Noong kasama kita, laging takot ako na ang malas mo ay mahawa sa akin, HMP. Kung hindi dahil sa pera na ibinibigay mo sa akin, magpapakababa kaya ako ng ganyan? Panaginip lang iyan. Tama na. Ibalik mo ang lahat ng pera ko. Pera mo, kapag na-transfer na sa account ko, pera ko na iyon. Hindi ka ba natatakot na tawagan ko ang pulis? Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayang pera mo yon? At saka, pumunta ka sa hotel para lang makipagkalaswaan sa mga lalaki, di ba? May anak ka ng ganyan kalaki, at sa harap ko, nagpapaka-inosente ka pa na ayaw mahawakan. Ang arte-arte mo talaga. At nagpapakabanal ka pa. Lucas, huwag mong ipilit sa akin ang mga nakakadiring ideya mo. Lucas, hindi lahat ng tao ay kasing dumi ng pag-iisip mo. Pero narinig ko siyang tawagin kang nanay. Chloe, wala kang makukuhang sentimo sa akin. Kung ayaw mong malaman ng lahat na nakipagtalik ka sa kung sino-sino at nagkaanak ka, lumayas ka na. Ikaw ang tanga, parang kulang-kulang. Ang pag-unlad ng utak mo, at atrophied ang cerebellum mo. Nang ahas kang apihin ang nanay ko, isinumpa kitang tamaan ng kidlat, at sundan ng kamalasan, hanggang sa huling hininga mo. Sinusundan ng kamalasan.
Chloe, hindi lang nagkaanak, pinanganak mo pa ang isang anak na kasing tanga mo. Kaya, ibabalik mo ba ang pera ko, o hindi? Ha? Aray. Heto, ibinabalik ko na, okay? Ang malas talaga. Heto. Ang perang binigay mo sa akin, nagastos ko na ang iba, ito na lang ang natira. Ibibigay ko na sa'yo. Ew. Nanay, ang turentadong ito, dukhang-dukha, badoy, at nagmamagaling pa. Umalis na tayo. Hoy, ikaw. Gago ka. Ang batang ito, nakakagulat talaga. Napaamin niya ako ng totoo nang hindi ko namamalayan. Anong malas? Hoy, ang pangit mo magmaneho. Bakit ang sumpa ko ngayong araw? Munting Lina, nanggulo ka na naman ba? Nang ahas siyang guluhin si nanay, sana sundan siya ng kamalasan, sa natitirang mga araw niya. Nanay, sa mundo, maraming mabubuting lalaki. Halimbawa, ang tatay ko, ay mas mabuti kaysa sa turentadong iyon. Mas mabuti siya ng 1,000 beses. Dapat mong isipin ang tatay ko, tutulungan kitang ligawan siya. Anak ko, ang tatay mo ay nasa langit na. Paano ako makakasama niya? Oo, tama nga, kailangan kong mag-isip ng paraan, para pababain si amang makalangit. Sayang lang kasi, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, lahat ng pagsisikap ko, ay walang nangyari. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kapag tinanong ako ng pamilya ko. Nanay, tingnan mo ang balanse. May pera si Lina. Nag-iipon si Lina para sa iyo, nanay. Si Lina ay itinadhana na maging walang pera. Ito ang kanyang kapalaran. Ang kapalaran ng mga mortal ay hindi mababago ng mahika. Kung mahuli kita ulit na nanggugulo, tatakpan ko ang iyong kapangyarihang mahika at ikaw mismo ang ibabalik ko. HMPH, siya lang ang naninira sa atin, nanay at anak. Salamat, Munting Lina. Pinahahalagahan ko ang iyong intensyon. Pero ito ay mga bagay ng mga matatanda. Hindi dahil gumuhit ka ng ilang numero ay maaari nang ipantay sa pera. HMPH, turentadong amang makalangit. Kung walang mahika, walang mahika. Paano ako dapat gagawa para matulungan si nanay na mag-ipon ng pera? Buwisit, ang aga-aga pa lang. Walang kwenta ka. Saan ka ba nagpunta? Ikaw at ang kapatid mo. Hinanap ka namin ng matagal. Hindi ka namin makita kahit saan. Ano? Ngayong marunong ka ng kumita ng pera. Minamaliit mo na kami. Hindi mo na nga inaalagaan ang tatay mo. Chloe, takbo na. Ay, Tatay. Gising ka na, pakiusap. Tatay. 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 Gising ka na, tatay. Tatay. Gising ka na. sayang. Posibleng magising siya, pero posible rin na hindi siya magising kailanman. Binibining Santos, kailangan mong paghandaan yon. Ay, hindi. Matagal na panahon na. Palagi kong pinapadalhan ng pera ang gagong iyon, para kay tatay. Pero hindi ko kailanman tinanong kung magkano ang ipinapadala niya. Paano kung wala siyang ipinadala sa aking ama? Akala namin, sasabihin namin sa kanyang nasa intensive care ang tatay mo, para siya'y bumalik. Ngayon, perpekto na. Hindi na kailangang magsinungaling. Kusa siyang babalik. Kapag nandito na siya, ang natitirang 500,000 euro ay mapupunta na sa atin.
Tatay. Ang perang ito. Maaari mo itong gamitin para sa iyong paglalakbay. Munting Lina, may kailangan gawin si nanay. Kailangan kong umuwi. Dadalhin kita sa presinto. Para hanapin ang nanay mo, okay? Kailangan kong magmadaling umuwi para makita si tatay at tiyaking maayos ang kanyang kalagayan. Ano, aalisan na naman ba ako ni nanay? Hindi, titingnan ko kung sino ang mas mahalaga kaysa sa kanyang minamahal na anak. Paano siya nakapag-alis ng ganoon na lang? Paano ka nakapag-alis? Nanay, kainin mo. Hindi na makakakain ng aking ama. Tayo na lang ang kakain nito. Ang lumang basurang ito, kahit patay na, ayaw pa rin maging pabigat sa kanyang anak. Pero gusto niyang bayaran ko ang mga taga-iyak para sa kanya. Napakasamang kapalaran. Nanay, 3 oras na tayong naghihintay. Wala pa rin si Chloe. Sa palagay mo, nagbago na ba siya ng isip? Huwag kang mag-alala, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang lumang basurang tatay na ito. Hanggat nandito, ang tatay mo, siya ang magpapakain sa iyo. Pagdating niya, ang kasal na ito ay gagawin niya, gusto man niya o hindi. Nanay, ang talino mo talaga. Kung malalaman niyang totoo, napatay na ang kanyang ama, tiyak na magtatago siya at hindi na babalik. Ako, mas pipiliin kong mamatay ngayon. Kaysa hayaan kayong gamitin ako para takutin ang aking anak. Matandang geraang. Kung gusto mong hadlangan ako, edi mamatay ka. Ano ang gagawin mo? Nanay, huwag kang pumunta. May sakit ang tatay ko. Kailangan kong pumunta. Kung sasabihin ko ng direkta na pinatay si Lolo ng mga masasamang yun, masyadong malulungkot si nanay. Sige, sasama ako kay nanay pauwi para protektahan siya. Nanay, ayokong mag-isa sa presinto. Isama mo ako, pakiusap, magpapakabait ako, hindi kita istorbo, makakapagprotekta ako sa iyo. Kaya isasama kita sa bahay. Pero huwag mo akong tatawaging nanay. Sige. Sa oras na ito, sinong may libing? Nanay, kailangan mo nang maghanda. Ay nako, Chloe. Sa wakas ay nakauwi ka na. Para sa tatay mo, nakikiramay ako. Samantalahin mo at hindi pa siya inilibing. Dalawin mo siya sa huling pagkakataon. Ano? Ibig mong sabihin ang tatay ko. Namaga ang sugat ng tatay mo. Pumanaw na siya. Nanay. Nanay, ingat. Itong batang ito. Hindi pa ikinakasal si Chloe Santos. Hindi pa siya naging manugang ko. Baka mayroon siyang tinatagong sikreto. Tatay. Tatay. Bakit hindi mo ako hinintay? Kung hinintay mo lang sana ako ng 1 buwan pa, nakapag-ipon na sana ako ng sapat na pera, na isama na sana kita sa ospital. Tatay. Paumanhin. Kasalanan ko ito. Wala akong kwenta. Ako ang pumatay sa iyo. Tatay. Nanay, huwag kang malungkot. Sa totoo lang, may paraan ako. Ikaw ba ang anak ng walang kwentang iyon? Si Chloe Santos ang nanay ko. Ano naman, bawal ba? Tigilan mo ang pagpapanggap. Akala mo ba hindi ko alam? Si David Cruz ang nagsabi sa akin. Alam kong hindi siya. Mabuting babae. Walang hiya. May anak siya sa labas ng kasal. Buti na lang at maaga nang namatay ang kapatid ko. Kung hindi, pinatagal-tagal pa sana siya nito. Huwag mo siyang aalimurahin. Hoy, ikaw, umalis ka dito. Wala kang karapatang umiyak dito. Mga handal na mortal. Naglakas loob kayo. Lina, ingat.
Nanay, sa wakas, interesado ka na sa akin. Kakaiba, napakalungkot ko naman, pero wala akong nararamdaman para sa mga tao sa paligid. Kaya bakit, kapag ang aking munting Lina ay nasa panganib, agad-agad ko itong nararamdaman? Ang pag-iral nitong maliit na bastarda ay tiyak na hindi magugustuhan ng pamilya Reyes. Kailangan nating humanap ng paraan para mapuksa ang maliit na bastardang ito. Ikaw ba ang anak ng walang kwentang babaeng iyon? Si Chloe ang ate ko, ano naman? Nanay, umalis na tayo. Sige na, kung magpapatuloy ka ng ganito, lalo ka lang masasaktan. Hindi. Dahil ang aking ama ay pumanaw na, kailangan ko siyang isama. Kahit man lang para ipakita sa kanya ang huling paggalang. Gusto mo pang umalis? Kailangan nating bigyan siya ng pampatulog. Sige, kung gusto mo siyang isama, isama mo. Ito ang huling bagay na iniwan sa iyo ng iyong ama, tubig na may pulot-pukyutan. Uminom ka ng isang higop bago umalis. Uminom ka, sampay ng sakit na ito. Talagang wala akong swerte sa iyo. Kakaiba, sapat naman ang dosis na inilagay ko. Sa oras na ito, dapat wala na siyang malay. Bakit walang epekto? Isang lalaki. Bigyan ninyo ako ng lalaki. Gusto ko ng lalaki. Chloe, nagbaliw ang tita mo. Anak ko, ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Sa liwanag ng araw, naghuhubad siya, at sa libing pa ng sarili niyang kapatid. Sinasabi niyang si Chloe ay namumuhay ng maalay. Pero sa tingin ko, siya ang pinakamalandi. Masama ka, inapi mo ang nanay ko, ngayon ay parusahan ka. Maliit na malandi, papatayin kita. Naglakas loob kang manakit sa nanay ko. Lina, aminin mo ba ang iyong pagkakamali? Lina, inaamin mo ba ang pagkakamali mo? Amang makalangit, hayaan mong ipaliwanag ko. Bago ka pa bumaba sa mundo, hindi ba kita binalaan? Huwag kang makialam sa tadhana ng mga mortal. Kasalanan ng mga salbaheng yun, pinapahirapan nila si nanay. Galit na galit ako, kaya medyo matindi ang tama ko. Lalo na siya, hindi lang niya inaapi si nanay, gusto pa niyang ibigay siya sa iba. Siya nga, si nanay. HMM, ano, kahit pagkatapos ng 1,000 taon, maganda pa rin si nanay, di ba? Bago bumaba sa mundo si Chloe, itinakda ko sa kanya ang tadhana ng kayamanan at karangalan. Kung si Chloe nga yan, hindi sana siya napunta sa ganyang kalagayan. Lina, sino ba yan? Paano siya biglang nagpakita? Nanay, si Amang Makalangit yan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos sa buong sansinukob, at siya rin ang lalaki na pinakamahal ka sa buong mundo. Tigilan mo ang kakalat-kalat. Kung kumalat yan, paano na ako makakahanap ng nobyo? Nanay, hindi mo na kailangang maghanap. Si Amang Makalangit ang tatay ko, at asawa mo siya. Tigilan mo ang kalokohan. Hindi ko nga siya kilala. Lina, pinatay mo ang mga mortal ng walang pahintulot. Malapit nang bumagsak ang parusa ng langit. Sumama ka sa akin, bilis. Hindi ako aalis. Kahit mamatay man ako, gusto kong talaga manatili kasama si nanay. Kung hindi ka alis ngayon, mapapahamak ka. Hindi siya si nanay. Sumama ka sa akin. Nanay, ito ang sinulid ng tadhana ng pag-ibig. Sa pagitan mo at ni Amang Makalangit, tingnan mo, hindi kita niloloko, di ba?
Flo. Ikaw nga talaga. Ano ang gusto ninyo? Huwag kayong lumapit. Flo. Ako ito. Hindi ko kayo kilala. Kung lalapit pa kayo, tatawag ako ng pulis. Amang makalangit, wala pong naaalala si nanay. Sa ngayon, huwag ninyo siyang takutin. Flo, ang 1,000 taong ito ay tiyak na napakahirap para sa'yo. Kakaiba, hindi ko naman siya kilala, kaya bakit? Parang, nakita ko na siya dati. Sa pagkakataong ito, dahil, para kay Chlo, gagawin ko ang isang pagbubukod, palalampasin ko ang parusa ng langit sa'yo. Alam kong ang amang makalangit ang pinakamagaling. Chloe Santos, walang utang na loob. Kakamatay lang ng tatay mo dahil sa iyo, at ngayon gusto mo akong samahan siya sa libingan. Ang tatay ko, namatay siya dahil sa akin. Walang puso, alam mo ba na? Ang tatay mo, sa huling hininga niya, ikaw pa rin ang iniisip. Ano ba talaga ang nangyari? Ang huling hiling ni tatay ay pakasalan mo si Paulo Reyes. Hindi ako sumang-ayon. Nagulat siya at iniwan na niya tayo. Tatay, kasalanan ko ito. Bastos, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino ka? Ikaw, maliit, nagsasabi ka ng kung ano-ano dito. At bukod pa, may lakas ka ng loob na manuntok sa akin. Pupunitin ko ang bibig mo. Hoy, ikaw, Chloe Santos. Kung may konting konsensya ka pa, igalang mo ang huling hiling ng iyong ama, at pakasalan mo si Paulo Reyes. Kayo pala, ang gustong pilitin si nanay na pakasalan, ang tanggang anak na iyan ni Ginoong Reyes. Hindi sang-ayon si Lolo, diretsahan ninyong pinagdesisyonan, napatayin siya. Lina, tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Tayo ay isang pamilya. Hindi natin kailanman gagawin ang ganoong bagay. Nanay, hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka maniniwala sa akin, papatunayan ko sa iyo. Tingnan mo, nanay, tingnan mo, ito ang nangyari ilang oras lang ang nakalipas. Ha, imposible. Paano niya nakikita iyon? Pinatay nila si Lolo, at wala kang ginagawa, magtataingang kawali ka lang ba, at hahayaan mong pakasalan ni nanay ang tanggang iyon. Bumaba si Chlo sa lupa para sa kanyang pagsubok. Ito ay isang kapahamakan na dapat niyang pagdaanan. Amang makalangit, maaari ka bang maging ganoon kalupit? Tama ka, ngayong nandito na ako. Hindi ko hahayaang tumigas ang puso ni Chlo. Anong nangyari? Bakit siya gumagalaw? Hindi ako yon, ha? Amang makalangit, hindi mo ba kayang iligtas si Lolo? Sayang nga, sige, ako na ang gagawa. Talagang hindi ako makakataka sa parusa ng langit. Lina, kailangan mong tumigil sa paggamit ng iyong banal na kapangyarihan. Kung hindi, ikaw ang mawawala. Tatay, Aray, ano bang? Multo, isang multo, tulong, bilisan nyo. Hindi pwede yon. Nakita ko ng sarili kong mga mata na huminga siya ng huli. Ginawa mo ba ng maayos ang trabaho mo, o hindi? Ako mismo ang naglason sa kanya. Hindi pwedeng buhay siya. tatay, pero hindi ba't patay ka na? Ha? Anong ginagawa ko rito? Aray, itong sirang kama na to. Sumasakit ang likod ko sa kakatulog dito. Bilis, tulungan niyo akong tumayo. Hoy, Gino, ingat! Salamat, ha, binata. Hoy, Chloe. May asawa ka na? At may anak ka na ng ganito kalaki? Siya nga. Siya. Lolo, tatay ko siya. Tatay, hindi iyon ang iniisip mo. Anak mo siya. Sige, magpaliwanag ka. Totoo ang sinasabi ni Lina. Ako ang asawa ni Chlo, tapos. Ipinakikilala ko ang aking sarili sa inyo, biyenan. Hoy, Tigilan mo ang pagsasabi ng kalokohan. Sino ang biyanan mo? Tatay, gusto mo bang pakasalan ko si Paul? ano? Kailan ko nasabi ang ganoong bagay? Kalokohan yan. Mahal. Alam mo ang sitwasyon natin, kilala mo siya. Si David, sa hinaharap, kailangan niya ng bahay, maghanap ng asawa, lahat yan, nakasalalay sa kanya. Tatay, hindi naman tanga si Paul. Tumahimik ka. Wala kang pangpakasal. Ibig sabihin wala kang kwenta, hindi mo ibebenta si nanay, para sa pera, ikaw. Pero si David ay, sarili mong anak. May puso ka bang panoorin siya, na mag-isa habang buhay? Chloe, anak ko rin siya. Ikaw. Alan.
Binabalaan kita, ha? Si Ginoong Reyes, darating na, sa anumang minuto. Kung ngayon, hindi mo hahayaan si Chloe, napakasalan ng anak niya, pananagutan mo ang kahihinatnan. Para payagan kong pakasalan ni Chloe, ang gago na yon. Kailangan muna ninyong tapakan ng bangkay ko. Ikaw, Sige. Matandang girang ka. Dahil minsan ko nang nagawa, hindi ako takot na gawin ulit yon. Tigil. Umalis ka. Lumuhod ka. Bitawan mo ako. Adrian, hindi. Kakaiba ito. Paano kung malalaman ang pangalan niya? Kaya, David, ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Chloe, sa palagay ko, nabaliw ka na ba sa kakapag-aral? Buhay na buhay naman ang tatay mo, di ba? Kung hindi ikaw, bakit nakahiga ang tatay ko dyan? Paano kung may kakaibang hilig lang siya? nanay, tanungin mo ulit siya. David, aminin mo ang totoo. Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Ako ang naglason sa tatay mo. Binigyan ka niya ng buhay at inalagaan ka sa lahat ng mga taong iyon. Paano mo nagawa sa kanya ang ganoong bagay? Napilitan ako. Ayaw niyang pakasalan mo si Paulo. Hindi ko makukuha ang pera mula kay Ginoong Reyes. Hindi ako makakahanap ng asawa. Tatay, uminom ka ng tubig. Gusto ko lang malaman ni nanay, ang katotohanan. Mahal ko, naintindihan na namin ang pagkakamali namin. Pakiusap, patawarin mo kami, ha? Simula ngayon, hindi ka na ang asawa ko. At ikaw, hindi ka na ang anak ko. Lahat ng sasabihin ninyo ay maaari ninyong itago para sa bilangguan. Ikaw, Nanay, tumayo ka. Papagkulungin mo kami? May ebidensya ba kayo? May ebidensya ba kayo? nasa cellphone ni nanay, ang lahat ng ebidensya, PFF. Maliit na bastarda. Akala mo sa mga maliliit mong trick na yan, ay maloloko mo kami. Kung magaling ka talaga, ipakita mo nga ang ebidensya. Chloe, napaamo ka na? Kanina ka pang maingay. HMPH, sa kukot mong parang talaba, nagmamaganda ka pa. Kay Paul, yang tanggang yun. Sabi ko sa'yo, ang pakakasalan siya, ikaw ang swerte. Amang makalangit, tulungan mo si nanay. Salita lang yan. Hindi pwedeng magsampa ng kaso. Wala na bang ibang paraan? Chloe Santos, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayon, kung magpapakamakatwiran ka at pakakasalan si Paul, kalilimutan ko lahat ng nangyari. Kung hindi, kapag nakialam si Ginoong Reyes, hindi na kita matutulungan. Ako, umalis kayo. Simula ngayon, ang asawa at anak ko, patay na sa akin. Ikaw, Nanay, kasama ng mga mangkukulam na to, hindi tayo mananalo. Mas mabuting pag-isipan ng mabuti. HMM. Alain, dahil umabot na tayo sa ganito, sige. Simula ngayon, ikaw, sa landas mo. Ako, sa landas ko. Umalis ka. Tatay, ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Chloe, kung wala ka ngayon, ang kalumaan kong to, ay wala na. Hahanapin ko ang ebidensya na sinubukan nilang patayin ang biyenan ko. Kasama ni nanay si Amang Makalangit, huwag kang mag-alala, magiging ayos lang. Alam mo, Chloe, hindi ka na bata, panahon na para magpamilya. Sa tingin ko, napakaganda ng binatang ito. Ako. Lina. Sumama ka sa akin, wala ka ng banal na kapangyarihan. Kung magpapatuloy ka ng ganito, malalagutan ka ng hininga. Amang Makalangit, kahit wala na ang aking banal na kapangyarihan, ipagtatanggol ko si nanay. Ikaw na napakamakapangyarihan, wala ka bang talagang anumang paraan para mailigtas si Lina? Mayroon namang paraan. Kailangan mo lang na. Sa ganitong pagkakataon, tigilan mo na ang pagpapasuspense. Para mailigtas si Lina, gagawin ko ang kahit ano. Ang banal na kapangyarihan ni Lina ay minana sa dugo kung pakakasalan mo ako at babalik tayo sa kaharian ng langit. Natural na gagaling si Lina. Ano? Pakakasalan kita? Nanay, dahan-dahan, dahan-dahan, may oras pa naman ako, sa totoo lang.
Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagbibiro ka pa? Naipasa ko na ang aking espiritual na lakas. Kay Lina, mapananatili iyon siyang buhay pansamantala. Pero ito nga, hindi na ako makakagamit ng aking banal na kapangyarihan. Kung si nanay ay mapasapanganib, ano ang gagawin? Palagi akong magiging katabi mo, Chlo. Bakit napakabuti mo sa akin? 1,000 taon na ang nakalipas. Nasaktan kita. Teka, 1,000 taon na ang nakalipas. 26 na taong gulang lang ako ngayong taon. Kaya ito ang itatanong ko. 1,000 taon na ang nakalipas, paano kita tinatawag? Napakalapit natin noon. Hindi naman siguro kita tinatawag sa pangalan mo, di ba? Nanay, dati, tinatawag mo si Amang Makalangit na itim, dahil ang tunay na anyo ni Amang Makalangit ay ang batang tagapagbantay ng kadiliman. Itim? May aso ako dati. Itim ang pangalan. Ang problema, ito, 3 taon ko lang siya inalagaan. Bago siya umalis, Nanay, ang maliit na asong iyon, mahilig ba siyang dilaan ang mga kamay mo? paano mo nalaman? Dahil ang asong iyon, ang dakilang dilaan, ay si Amang Makalangit na nagbago ng anyo. Noong bata ka pa, si Amang Makalangit ay laging sumusunod sa iyo. Pero nang maglaon, nang tumanda ka na, hindi na alam ni Amang Makalangit kung paano ka muling makikita. Hindi ko inakala na napakatapat mo pala sa huli. Chlo. Kaya, gusto mo ba? Ayaw mo. Kaya, o hindi. Masyadong mabilis ito. Oo, sinabi ni nanay na oo. Pero, may mga kondisyon ako. Sige, sabihin mo sa akin. Tinatanggap ko ang lahat ng iyong mga kondisyon. Ako, wala pa akong sinasabi. Tigilan mo ang paghawak sa akin. Ano ba ang iyong kondisyon? Kailangan talagang maging mabait kayo sa akin. Nanay, syempre, magiging napakabait namin sa iyo. Palitan namin ang sasakyan mo, isang totoong sasakyan na may 4 na gulong. At ang bahay, kukuha kami ng napakalaking bagay para sa iyo. Madaling sabihin, naiisip mo ba ng kaunti na lahat ng hinihiling mo ay nagkakahalaga ng isang kapalaran? Napakaliit mo pa. Pag-uusapan natin yan kapag malaki ka na. Ako, hindi ko kayang kumita nito, pero si Amang Makalangit, siya ang kaya. Kahit na hindi pa ako nakakapag-ipon ng kahit isang kusing, gagawin ko ang lahat para magawa ito, para sa iyo at sa aking munting Lina. Mabuhay kayo ng walang kahit anong alalahanin. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung magagawa mo, sa loob ng 7 araw, nabigyan ako ng 1,000,000 euro, ako ay magiging sa iyo. 1,000,000 euro, hindi ba ito medyo sobra? Amang Makalangit, bilisan mong sumang-ayon kay nanay. Binibigyan ka ng pagkakataon ni nanay. Magkaunawaan tayo ng maayos. Kailangan mong kitain ang perang iyon ng matapat, ang 1,000,000 euro na ito, nang hindi ginagamit ang mahika ng langit. Narinig, pangako. Ang babaeng ito. Paano siya nang ahas, nang walang pahintulot ko, na mangako sa ibang lalaki? Tungkol naman sa kasal ni Paul. Kahit na kailangan siyang kidnapin. Ibabalik namin si Chloe Santos ng sapilitan. Lolo, aalis na tayo. Mag-enjoy kayo. Lolo, hindi kami mag-e-enjoy. Magtatrabaho si Amang Makalangit ngayon para kumita ng pera. Kapag nakakuha na siya ng 1,000,000 euro, papakasalan niya si nanay. Chloe, halika rito sandali. May sasabihin ako sa'yo. Sige, kayo na lang muna. Sasabay ako sa inyo mamaya. Kaya mo yan. Sige, gagawin ko ang makakaya ko. Palem, lolo, palem, nanay. Tatay, tinawag mo ako. Sandali lang. Chloe, ito ang perang naipon ko sa mga nakaraang taon. Hindi naman kalakihan, pero kunin mo na. Tatay, ano ba? Mabuti ang binatang ginoong yun. Magaling at responsable siya. Kahit na may anak na babae siya, nakikita ko naman, natapat siya sa'yo. Huwag mo rin siyang masyadong pressure-an. Grabihin mo ang pagkakataon. Naku, ano ba ang sinasabi mo, tatay? Wala pa namang nangyayari. Haha, oo, tama. Ngayon kasi, gusto nila yung dahan-dahan. Naku, tatay. Chloe Santos. Maliban kay Paulo Reyes, hindi ka pwedeng magpakasal kanino man. Mas gugustuhin ko pang mamatay, kaysa pakasalan ang tangang iyon. HMPH, hindi ikaw ang magdedesisyon. David, gapyusan mo siya para sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Umalis ka. Halika rito. Bitawan niyo ako. Chloe. Nagtatrabaho ako buong umaga, at halos 30 euro lang ang kinita ko. Para kumita ng 1,000,000 euro, gaano katagal ang kailangan? Amang Makalangit, hindi mo ba naiintindihan? Ang pagkakaroon ng 1,000,000 euro o wala, hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang iyong pag-iisip ang mahalaga. Ilang kilometro, para sa akin, isang hakbang lang.
Ikaw, nagpupumilit kang magbisikleta ng mabagal sa iyong lumang bisikleta. Sayang sa oras. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni nanay sa'yo? Dapat kang kumita ng ikabubuhay ng tapat at walang magic mula sa langit. Sige, magpatuloy tayo sa susunod. Lina, kung magpapatuloy ka ng ganito, mamamatay ka, sumama ka sa akin sa kaharian ng langit. Ang tagal kong hinanap si nanay. Hindi ako uuwi. Kung kailangan kong mamatay, gusto kong kasama si nanay. Kung gayon, isasama kita pabalik. Amang makalangit, pupunta tayo kay nanay ng magkasama. Kailangan kong bumalik sa kaharian ng langit at humanap ng lunas para sa'yo. Tandaan mo, wala nang kapangyarihang banal. Kung hindi, kahit na ang pinakamalakas na immortal ay bumaba mula sa langit, hindi ka nila maliligtas. Nanay. Hala, nasa panganib si nanay. Ginoong Reyes, ito si Chloe Santos, dinala ko na siya. Ang natitirang pera. Huwag kayong mag-alala. Kapag natuloy na ang kasal, babayaran kayo hanggang sa huling sentimo. Sige, sige. Pero itong babaeng ito ay may masamang ugali. Paano kung sakta niya ang anak ko? Ano ang gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Reyes. Naisip ko na ang lahat. Maya-maya, kunin ninyo itong bote at i-spray ninyo sa mukha niya. Magiging maamo siya parang kordero. Ang asawa ko. Magkakaroon na ako ng asawa. Halika, sumama ka. Ano ang gusto ninyo? Kung maglakas loob kayo, nahawakan kahit isang buhok ko, si Adrian ay hindi magpapatawad sa inyo. Munting asawa, malapit ka nang maging bahagi ng pamilya Reyes, at iniisip mo pa rin ang iyong kasintahan. Ginoong Reyes, pabayaan na lang natin ang anak ninyong maglaro dito. Tayo'y uminom muna. Mauna po kayo. Ang asawa ko. May asawa na ako. Ang asawa ko. Hello. Hello. Magkakaroon na ako ng asawa. Adrian, Aking asawa. Huwag mong kalimutan. Huwag mo nang gamitin ang iyong banal na kapangyarihan. Kung hindi, kahit na ang pinakamakapangyarihang immortal, ay hindi ka kayang iligtas kahit pa bumaba sa lupa. Ililigtas ko si nanay. Masamang tao ka, bitawan mo si nanay. Nanay, gising ka, bilisin mo, sasagipin kita. Adrian, Nanay, may masamang tao, nagdroga sa kanya. Lina, anong ginagawa mo dito? Nanay, tumakbo ka. Hoy, aking asawa. Lina, Aking asawa, huwag kang aalis ng ganyan. Aking asawa. Nanay, bitawan mo ako. Tumakbo ka. huwag kang mag-alala, Lina. Ilalabas kita dito. Aking asawa. Aking asawa, huwag kang aalis. Sandali, ang tinig na iyon, medyo kakaiba ang dating, ngayon. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit? Ang munting mangkukulam na iyon, ang nakabalik na siguro, nasa panganib si Paulo. Ikaw, babae ka, anong ginawa mo sa anak ko? Chloe, munting babae ka, wala ka talagang hiya. Hindi mo maasikaso ng maayos ang asawa mo, tapos ibinagsak mo pa siya sa sahig. Sino ang gustong pakasalan ang gago na yon? Kayo ang pumilit sa akin. Chloe, gusto mo bang mamatay? Yan ba? Salbaha, kayo na lang ang magpakasal sa kanya. Nanay, takbo. Bitawan mo ako. Hindi ko siya pakakasalan kailanman. Gusto mong umalis? Walang ganyan. Halika rito. Lina, Kung maglakas loob kang lumabas sa pintuang yan, sisikailin ko ang batang to, ngayon din. Nanay, takbo. CJ. Ipinapangako ko sa'yo.
Maging mabait ka, Lina. Matulog ka muna, okay? Hayaan mo siya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Anak ko. Malapit ng ikasal. Magaling. Ha 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 ha. Ginoong Reyes, kaya't binabati kita ng maaga, ng maraming supling. Ha ha. David, umalis na tayo. Tara na. Ang maliit na bastardang ito ay nagdulot sa atin ng napakaraming hirap. Ngayon, ako na ang bahala sa kanya. Huwag, David Cruz. Nangako kang palalayain si Lina. At kung hindi ko tinupad ang pangako ko, ano? Anong gagawin mo? Paulo, kontrolin mo ang asawa mo. Sige. David Cruz, halimaw ka. Papatayin kita. Bastos. Nakakahiya mong munting bagay. Yan ang magtuturo sa iyo na huwag akong hamanin. Pumunta ka sa impyerno para magsisi. Lina, tumakbo ka. Tumakbo ka ng mabilis. Ha? Aalalayan ka ni nanay. Umalis ka. Pero nangako kayo sa akin. Tumigil kayo. Huwag, Lina, gumising ka. Ano ang nangyayari? Bakit hindi na ako makagalaw? David Cruz, nakasanggalang si Lina. Kung maglakas loob kang hawakan siya, magsisisi ka. Nanay. Sa bingit ng kamatayan, naglalaro ka pa rin ng mga trick, mukhang sawa ka na sa buhay. Ha? Amang makalangit, iligtas mo ako. Ngayon, kahit na ang Diablo mismo ang dumating, papatayin pa rin kita. Walang modo kayong mga daga. Pigilan niyo ang inyong pang-aalipu. Bitawan mo ako. Bumalik ka rito agad, munting peste. Ang aking asawa. Kasalanan ko ito. Iligtas mo si Lina, bilisan mo. Narito ako. Magiging maayos din ang lahat. Ngayong araw, ako ay papatayin kayong lahat. Paulo, gusto mo pa ba ng babae o hindi? Tulungan mo ako. Sige. Ano pa ang hinihintay ninyo? Umalis na kayo, bilasan ninyo. Chloe Santos. Napakalandi mong babae. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Ikaw. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ano ba ang gusto mong gawin? Simula ngayong araw. Puputulin na natin ang lahat ng ugnayan. Ang natitira pang mga araw ninyo. Gugugulin ninyo iyon sa bilangguan upang magsisi sa inyong mga kasalanan. Amang makalangit, narito ka na. Adrian, bilisan mo, iligtas mo si Lina. Amang makalangit, kanina, nung ginawa mong bayani, para iligtas si nanay, ang galing-galing mo talaga. Ngayong pagkakataon talagang, napakawalang ingat mo. Binalaan na kita. Basta't maayos si nanay, gagawin ko ang kahit ano. Nanay, pangako mo sa akin na hindi na tayo muling maghihiwalay, ha? CJ, Lina. Sumama ka sa akin. Ayokong bumalik doon. Sa kasalukuyan mong kalagayan, hindi na kita kayang bigyan ng aking espiritual na kapangyarihan. Kapag muling tumama, ang parusa ng langit, hindi mo ito matatagalan. Gusto kong manatili kasama ni nanay. wala na bang ibang paraan talaga? Maliban na lang kung matagpuan natin ang lotus ng niebe ng langit. Hindi natin siya maililigtas. Ngunit sa ganitong paraan, siya ay magiging isang mortal na tuluyan. Hindi na makakabalik sa kaharian ng langit. Magkano ang lotus ng niebe ng langit? Saan ito mabibili? Pupunta na ako agad. Napakabihira ng lotus ng niebe ng langit. Natatakot ako na kahit ang lahat ng pera sa mundo ay hindi sapat para mabili ito. Sa pagkakaalam ko, ang huling paglitaw ng lotus ng niebe ng langit ay noong 100 taon na ang nakalipas. Kung papayag kang pakasalan ako at bumalik sa kaharian ng langit, mawawala ang lahat ng mga problemang ito. Lina, manatiling kalmado. Hanggat may munting pag-asa, gagalingin kita, pangako. Kaya ganito pala. Tatay, naayos na ang lahat. Aalis na ba kayo agad? Nasayang ko na ang masyadong maraming oras dito. May iba pa akong dapat gawin. Kailangan ko nang umalis. Lolo, yung mga masasamang iyon, na ipadala na namin, sa bilangguan, wala nang muling, makakaabala sa inyo. Huwag kayong mag-alala, ako ang sisiguro na hindi na muling masasaktan si Chloe. Mabuti. Sa pagpapahayag mo niyan, nakampante na ako. Chloe, paulit-ulit ko lang sasabihin sa'yo.
Huwag kang masyadong mahigpit kay Adrian. Samantalahin mo ang pagkakataon. Tatay, Wow! Sa wakas, nasa bahay na tayo. munting Lina, wala kang kinain sa buong maghapon. Gutom ka na ba? Nanay, lulutuan kita ng pagkain. Nanay, gusto ko ng pork ribs. CJ, lulutuin iyan ni nanay para sa iyo. Hello. Adrian, Hihihihi. Kinikilig si amang makalangit. ano ang gusto mong kainin? Magluluto ako. Hindi na ako kakain. Kailangan kong umalis kagad para hanapin ang lotus ng niebe ng langit. Mabilis lang ang pagluluto. Hindi ka ba mananatili kahit sandali? Tungkol kay Lina, hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Kailangan talaga nating hanapin ang lotus ng niebe ng langit. Lina, ingatan mong mabuti si Chloe. Huwag kang mag-alala, amang makalangit, hayaan mo sa akin. Sandali. Kailan ka ba babalik? Sa lalong madaling panahon, hintayin mo ako ha. Mag-iisa ka lang. Mag-ingat ka. Ay, nanay, nahulog na rin siya sa pag-ibig para kay amang makalangit. Hindi totoo. Tumigil ka nga sa kakulitan mo. Hihihi, sige, tatahimik na ako. Munting Lina, sabihin mo nga sa akin. Si Adrian, anong klaseng tao ba siya? Hihihi, Hindi ka nagsasalita. Ibig sabihin, nanay, minsan kasi, sinabi mong tatahimik ako. sige na, hayaan mo na. Hindi pa rin natin nahahanap ang lotus ng niebe ng langit. Paano kung pumunta tayo sa templo? At saka, kayo, ay mga Diyos, baka sakaling makakatulong kayo. HMM. Hi, Ay, Ginoo. Ano ang nangyayari? Huwag kang makialam, mag-ingat ka sa mga manloloko. Pakialam mo sa sarili mong buhay, mabibiktima ka. Bilis, tumawag ng ambulansya. Kung gusto mong magpakatanga, huwag mo kaming idamay. oh. Siya ang may sala, nakita ko mismo ng mga mata ko. Sa liwanag ng araw, ang kapal ng mukha mo, sa harap ng publiko, pumatay ng tao. Pulis, tumawag ng pulis, huwag niyo siyang pakawalan. Inililigtas siya ng nanay ko ngayon, huwag kayong tumayo dyan, at mang-abala. Bitawan niyo ako, umalis kayo. Kung hindi natin siya bibigyan ng gamot na ito kaagad, mamamatay ang Ginoo. At bakit kita pakikinggan? Anong gamot? Doktor ang dapat magpasya. Ibinigay ito sa akin ni Amang Makalangit, ang tableta ng kaligtasan. Swerte mo, sabihin ko sa'yo. Ubo. Yung bata, binigyan siya ng kung ano, at biglang nagising ang matanda. Ginoo, ito ba yung babae na bumangga sa inyo? Huwag kayong matakot, kami ang sasaksi para sa inyo. Inatake ako sa puso. Dahil sa binibining ito, na buhay pa ako hanggang ngayon. Binibini, iniligtas mo ang buhay ko. Sabihin mo sa akin, paano kita mapapasalamatan? Wala iyon, talagang wala. Kung gayon, bigyan mo ako ng 100 euro. 1,000,000 euro. Binibini, pasensya na. Wala akong cash. Kung gayon, isulat mo ang numero ng account mo, ibigay mo sa akin, at ipapadala ko sa'yo, mamaya. €100 lang ang gusto ko. Tungkol naman sa pagpapadala ng pera. Medyo na iyon, di ba? Heto. Ang calling card ko. Manatili tayong magkakilala. Mabuti, aalis na ako. Iniisip ko, kumusta na kaya si Adrian ngayon? Nanay, gutom na ako. Gusto ko ng hamburger. CJ,
Dadalhin ka ni nanay para kumain ng hamburger. Sakto, magagamit natin ang 100 euro na ito at may matitira pa tayong sukli para sa iba pang bilihin. Tara, kumain na tayo ng hamburger. Yehey! Kakain tayo ng hamburger. Yung gamot na ibinigay mo kay Lolo kanina, saan galing yon? Paano nangyari na pagkatapos inumin ni Lolo, bigla siyang bumalik sa dating lakas? Tableta ng kaligtasan yon na binigay sa akin ni Amang Makalangit. Isang piraso lang yon sa buong mundo. Ang galing-galing ni Amang Makalangit, di ba? Pero kung mawalan ka ulit ng malay, at wala si Adrian, ano na lang ang gagawin ko? Ay oo nga pala. Si Amang Makalangit ang nagbigay noon sa akin, para iligtas ang buhay ko. Huwag mo nang isipin yun. Sinabi lang sa akin ni Amang Makalangit na ang magligtas ng buhay ay pinakamabuting gawa. Adrian, dumaan ba siya kanina? Nanay, sobrang nag-alala sa'yo si Amang Makalangit, kaya nagpakita siya bilang ibon, para lang makita ka. Talaga? Hayop ka. Alam mo ba, yung matandang lalaking nailigtas natin kanina, bigla niya akong binigyan ng 1,000,000 euro bilang pasasalamat. Kanina pa nga namin pinag-uusapan na dapat ibalik ang regalong iyon. Nanay, para mailigtas si Lolo, ginamit natin yung tableta ng kaligtasan ni Amang Makalangit, di ba? Kaya, yung 1,000,000 euro na yun, pwedeng sabihin na si Amang Makalangit ang kumita noon. Swerte lang yon. Palagi kong sinasabi na dapat maging praktikal, at ang perang pinaghirapan lang ang mahalaga. Nanay. Bitawan ninyo ako, bitawan ninyo ako. Sabi ko, ako ang mangkukulam ng 9 na langit. Paano ninyo ako matatrato ng ganito? Pinagplanuhan mo ang buhay ng Emperadress ng Langit, isang kasalanang hindi mapapatawad. Ipinag-utos ni Emperador Adrian ng Langit ang iyong pagpapatapon sa mundo ng mga mortal. Upang doon ay magdusa ng lahat ng paghihirap. PFF. Chloe. Narito ka para pagtawanan ako, di ba? Makinig kang mabuti. Ang tunay na pag-ibig ay sa pagitan ni Adrian at ko, at ikaw. Ikaw ay isa lamang, kinakasamang hindi minamahal. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ka tumigil sa paghahasik ng gulo sa pagitan ni Adrian at ko. Pagod na ako. Noon ay inisip ko nang walang muwang na kung si Adrian at ako ay sapat ang pagmamahal sa isa't isa, maaari naming patahanin ang aming mga puso. Ngunit sa katotohanan, ako lang ang nagsisinungaling sa sarili ko. Emperadress ng Langit, nainom kayo ng tubig ng pagkalimot. Kung kayo ay tumalon mula sa plataporma ng pagpapatupad ng langit, wala nang pagbabalik pa. Ang pagpapanday ng isip sa mundo ng mga mortal. Ang kaligayahan at kalungkutan ay nakasabit sa isang sinulid lamang at walang kinalaman sa ibang tao. Kapag nahanap ko na ang sagot, ako ay babalik sa aking sariling kagustuhan. Emperadress, pakiusap, pag-isipan ninyo itong mabuti. Desisyon ko na ito. Walang saysay ang pagpupumilit. Chloe, talaga bang iwan mo ako? Para sa lahat ng paghihirap na dinanas ni Chloe sa mundo ng mga mortal, babayaran ko sa iyo ng 10 beses, mga gwardya. Ihagis niyo siya sa mundo ng mga mortal. Hindi. Camila, ano ang nangyayari? Tatay, ayos lang ako. Hindi ko inaasahang makikita-kita rito. Magandang araw. Hinahanap ko si Ginoong Bernardo Garcia. Ilagay mo na lang dyan. Huwag kalimutang magpalista. Hindi ako nandito para maghatid ng kung ano. Mayroon akong isang bagay na kailangan kong iabot sa kanya ng personal kay Ginoong Garcia. Pwede mo ba siyang ipaalam? Sandali lang po. Hello. Binibini, may isang dalagita. Ang pangalan ay Chloe Santos, na humihingi ng pakikipagkita sa Ginoo. Sabi niya mayroon siyang isang bagay na kailangang iabot sa kanya ng personal. Hindi ko akalain na si Chloe Santos ay makakarating ng ganito kabilis sa ating pintuan. Ngayon, ano man ang mangyari, hindi ko siya papayagan na tumapak sa tahanan ng pamilya Garcia. Binibini,
Kaarawan ng tatay ngayon, may handaan. Isang hamak na tagahatid. Maghahanap lang ng kahit anong dahilan para paalisin. Ang inyong imbitasyon, pakisuyo. Ano po, isang imbitasyon. Ngayon ay ang kaarawan. Ng Ginoo, may handaan. Dahil wala kayo nito, pinakiusapang umalis na lamang. €1,000,000 ito. Kung mawala ito, kailangan kong magpaliwanag. Mas gugustuhin kong ibalik ito ng personal sa Ginoo. Mas mabuti kung ganito. Mayroon talaga akong isang bagay na talagang kailangan kong iabot ng personal kay Ginoong Garcia. Binibini, pinapayuhan ko kayong huwag pilitin. Ang Ginoo ay hindi basta-basta tumatanggap ng sino mang dumating. Pero sinabi sa akin ni Ginoong Garcia na laging welcome ako dito. Ito ay ibinigay sa akin ni Ginoong Garcia. PFF. Malinaw na peking card ito. 30 taon na akong naglilingkod sa Ginoo at hindi ko pa nakikita na ginamit niya ang numerong ito. Pinapayuhan kita na huwag magpahiya sa sarili. Isang mabuting payo, kunin mo ang iyong basura at umalis ka na. Hoy, matanda, ilang taon ka nang nagtatrabaho dito, at wala ka man lang sa numero ng lolo. Inggit ka lang, ano? Hoy! TSK, maliit na peste ka, 30 taon na, si Ginoo at ako, nagpakahirap kaming tumakbo sa lahat ng dako, nainggit ako sa inyo, halika, bilisan mo, kunin mo ang anak mo, bago pa ako magalit, umalis kayo rito, bilis, kung hindi, tatawagin ko ang seguridad, para palabasan kayo. Nasa ganito ka na, at nagpupunwari ka pang hindi galit. Baka naman, nasaktan ko ang isang maselang punto, at nagalit ka na hanggang sa mag-init ang ulo mo. Hoy, seguridad. Mangyaring umalis na kayo. Lina, hindi maganda ang mang-abala sa kaarawan ni Ginoong Garcia. Mas mabuti pang bumalik na lang tayo sa ibang araw. Nanay, tawagan mo lang si Ginoong Perez sa telepono, at ayos na ang lahat. Kung aalis tayo ngayon, at babalik mamaya, hindi pa rin tayo makakapasok. Alaynan, Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Ang mga taong pumupunta rito ay pawang mayayaman at maimpluwensya. Ito ay hindi isang lugar para sa iyo. Tigilan mo ang drama mo. Nakikipagtulungan kami sa Grupo Perez sa loob ng maraming taon. At para makita si Ginoong Perez, kailangan mag-set ng appointment. Ikaw naman, PFF, akala mo ba mayroon ka ng personal na numero niya? Munting bata, nasaan na kayo? Ginoong Garcia. Ginoong Garcia, narito kami para. Tama na. Hanggang kailan nyo ba gagawin? Ang ganyan? Umalis ka na. Mayroon talaga akong bagay na kailangan ipagkatiwala ng personal kay Ginoong Garcia. Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Ang pintuan ng mga Garcia ay hindi bukas para sa lahat. Bago ka umalis, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Dumating ka ba sa iyong lumang motorsiklo? Huwag mo kaming mahawahan ng iyong malas. Makinig kayo. May 10,000 euro sa card na ito. Ituring ninyo itong pawang gawa, isang pribadong donasyon na hindi na kailangan bayaran. Kaya't magpalimos na lang kayo sa ibang lugar. Lina, umalis na tayo. Nanay, hindi tayo pwedeng umalis. Hoy! Tinatanggihan ninyo ang tulong, at gusto ninyo ng palo, ganun ba? Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na hawakan siya. Ayos ka lang ba? Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ako umalis. Hindi ka ba naghanap ng lotos ng niebe ng langit? Nanay, nakalimutan mo ba ang maliit na ibon na sumusunod sa atin? Sa buong panahong iyon, si Amang Makalangit iyon. Gusto kong makita kung sino ang may kapal ng mukha na maghasik ng gulo sa harap ng tahanan ng mga Garcia. Binibini. Sila nga po, sabi nila, mayroon daw silang ibibigay ng personal kay Ginoo. Hindi namin sila mapapaalis. Ako ang anak ni Bernardo Garcia. Kung mayroong ibibigay, sa akin yun na lang ibigay. Ikaw ba yun? Bakit kaya ang tadhana ni Chlo ay nasa babaeng yon bago pa maliwanagan ang lahat? Mas mabuting huwag kumilos. Nanay, may ibibigay talaga si nanay kay lolo. Saan ba kayo galing, mga pulubi? Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo welcome sa pamilya Garcia. Umalis kayo, mga pulubi. Talagang hindi kayo kontento. Sige, bibigyan ko pa kayo ng 10,000 euro. Ituring nyo na lang, bilang panggamot ng inyong ina. Munting pulubi, kunin mo to, bago pa kayo mapahamak, umalis na kayo. Kayong mga pulubi, wala kaming pakialam sa marurumi ninyong pera. Kayo, ang dapat umalis.
Nanay, siya, ang bisita ng karangalan ni Lolo. Ang ganda-ganda mo, nakapalagay loob kang sumagot, papatayin kita. Munting salot, parang ayaw mo nang mabuhay. Lalabanan kita. Hoy, tama na. Hanggang kailan ba itong palabas? Nyo, ngayon. Umalis kayo ng malayo. May tao. Camila, sinabi ko sa'yo na maghanap ka ng tao. Ang tagal na. Bakit hindi mo pa? Dinala? Tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Talagang pinagulo ninyo ang sitwasyon. Kapag pinagalitan tayo ni Ginoong Garcia mamaya, hindi ninyo kayang panagutan ng mga kahihinatnan. Nanay, sinabi ko na sa iyo, darating na si Lolo. Camila, nasaan ang taong pinapahanap ko sa'yo? Tatay. Pero nandito lang sila, di ba? Chloe, sana hindi ka nila ginulo. Lolo, ayaw nila kaming papuntahin sa iyo. Nagtulungan pa sila para guluhin si nanay. Ang sinabi niya. Totoo. Tatay. Hindi iyon ang totoo. Malinis ang intensyon ko. Gusto kong malaman. Anong klaseng hindi pagkaunawaan? Ang dahilan para ipagtabuyan ng seguridad, ang mga tao palabas? Ako si Bernardo Garcia, at salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Binibini. Hindi ako nananaginip. Imposible, imposible. Major Domo. Baka naman po, nawalan na ng bait si Ginoong Garcia. Tatay. Narinig ko na may gustong bugbugin hanggang mamatay ang batang ito. At bakitin pa ang bibig niya. Bulag ako. Hinamak ko ang iba. Karapat dapat akong mamatay. Lumuhod. Chloe. Ngayon, kaarawan ko, kung may oras ka, bigyan mo naman ako ng karangalan na makasalo sa pagkain. Nanay, gutom na ako. Tatay, huminga ka ng malalim. Sa edad kong ito, kailangan tanggapin ang katotohanan. Ilang hakbang pa lang. Hininga ko'y nauubos na agad? Ha ha ha. Kahina-hinala ang gamot na ito. Huwag niyang inumin iyon. Lolo, ang gamot mo, kahit malayo pa, naamoy ko na ang bango. Gusto ko rin yan. Ang gamot na ito, si Camila ang gumawa. Kumonsulta siya sa mga dalubhasang doktor, ng alap ng mga bihirang halamang gamot, at ginawa itong lihim na formula. Hindi mo pwedeng inumin ng basta-basta. Ha ha ha. Tatay, para manatili kayong malusog at mabuhay ng matagal, kahit magkano ang magastos, o gaano katagal ang abutin, sulit ang lahat. Ha ha. Tatay, ang gamot na ito, kailangan inumin habang mainit pa. Camila, napaka-maalalahanin mo talaga. Lolo, painom naman ako ng isang higop. Chloe Santos, paano mo pinalaki ang anak mo ng ganyan? Wala siyang kaunting asal. Pasensya na. Lina, bakit ngayon? Ay napakasuwail mo. Teka, naintindihan na ni Lina ang kanyang pagkakamali. Huwag mong masyadong pag-initan. Tatay, sige na, inumin mo na ang gamot. MMH. Ayan. Lason iyan. Huwag mong inumin. Tingnan mo. Hindi nagsisinungaling si Lina. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang gamot na ito para ihanda ito? Napakatagal ng oras na kailangan ko. Ikaw naman, dahil lang sa kaunting lumot, ipinagmamalaki mong lason ito. Kung wala kang ebidensya ngayon, tatawag ako ng tao para paalisin ka. Mabilis, humingi ka ng tawad kay Camila. Lina, humingi ka ng tawad. Lason iyon, nailigtas ko si Lolo. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Lolo, pagkatapos mong inumin ang gamot mo, hindi ba nahihilo ka, at inaantok, at nalilito? Isang pa ako'y nasa hukay na. Normal lang na hamina ang lakas ko. Lina, humingi ka na ng tawad. Ako lang ang ampon na anak ni tatay. Pero sa puso ko, mas mahalaga siya kaysa sarili kong ama. Mahigit 20 taon na kaming magkasama. Bakit ko naman siya sasaktan? Kahit na gusto ko talagang saktan siya, bakit ko naman siya lalason? Isang ampon na anak, kung isa lang siyang ordinaryong tao, paano niya malalaman kung paano gamitin ang potensyo ng pagkalimot at pag-ari? Tiyak na may ibang dahilan sa likod nito. Lolo, hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko. Tama na, dahil bata ka pa, hindi kita pag-iinitan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad kay Camila. Tatay, Camila, bata pa si Lina, kulang pa sa karanasan. Pakiusap, patawarin ninyo siya. Ginoong Garcia, kung hindi ako nagkakamali, sa kanang pulso ninyo, may maitim na marka.
At ito'y lalong dumidilim. Bawat gabi, bigla kang nagigising dahil sa sakit. Lahat ng ito. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Mukhang si Chloe Santos ay handang-handa ngayon. Kung magpapatuloy ito ng ganito, malalaman niya na ninakaw ko ang kanyang kapalaran. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para mapuksa siya. Kapag nawala na ang babaeng ito, ibabalik kita sa akin. Naghirap ka para lang makita ang aking ama. Ang paghahanap sa personal na doktor ng aking ama ay tiyak na hindi madali. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala akong kilalang personal na doktor. Ngunit ako, nakikilala ko ang sangkap na ginamit mo. Binibini de la Cruz. Labis akong nagtataka. Kung anong matinding galit ang nagbubuklod sa'yo kay Ginoong Garcia para kailanganin mo ng gayuman ng pagkalimot at pagsakop. Ang gayuman ng pagkalimot at pagsakop. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ang gamot na ito ay inireseta ng master na manggagamot. Ang dosis ay inihanda rin niya. Anong master na manggagamot na napakagalang ang magreseta ng ganoong lason? Ikaw. Tama na. Mapapatawad ang kamangmangan. Camila ay nagmalasakit lang sa akin. At nadaya ng isang taksil. Ang usaping ito ay huwag ng pag-usapan pa. Ginoong Garcia, kung magtitiwala kayo sa akin, maaari kitang pagalingin. Nako, kung ganun. Ang plano kong kontrolin si Bernardo Garcia at kunin ang mga ari-arian ng pamilya Garcia ay mabibigo. Kahit ang master na manggagamot na pinaghirapan kong hanapin ay isang impostor pala, bakit ko paniniwalaan na isang mangkukulam na tulad mo ang magliligtas sa aking ama? Noon, iniligtas ako ni Chloe. Nagtiwala ako sa kanya. Binata, ano ang kailangan mo? Hahaha, ang tagal-tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganito kaganda. Binata, taos puso kitang pinasasalamatan. Ngunit nandito pa rin ang marka. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng isang oras, mawawala ito ng kusa. Ang sakit ni Lolo ay napagaling ni Amang Makalangit. Lina! Adrian, ano nang ginagawa mo't nakatayo ka pa? Bilisan mo, iligtas mo si Lina. Bago pa malinaw ang lahat ng bagay, hindi tayo dapat magsalita ng labis. Sa harap ng babaeng ito, sa harap ng babaeng ito, sa harap ng babaeng ito. Lina! Hoy, binata, bakit hindi ka pa rin umiimik? Kulang ka ba ng isang partikular na halamang gamot? Kung may kailangan ka, huwag kang maiyang sabihin, huwag kang mahiya. Ang sakit ni Lina ay hindi kayang gamutin ng mga ordinaryong gamot. Kailangan ng lotus ng niebe ng langit bilang katalista. Camila, pumunta ka agad sa Batika at kunin ang lotus ng niebe ng langit. Tatay, pero ito ay... Nakataya ang isang buhay. Tigilan mo ang pero ito ay mo. Bilasin mo. Kung inumin ito ni Lina, gagaling ba siya? Hindi na siya. Isang Diyos sa ngayon. Pero kahit papaano, ligtas na ang kanyang buhay. Kung ikakasal tayo, makakabalik ba si Lina bilang isang Diyosa? Sa kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang dalawang magulang, natural lamang na, maibabalik niya ang kanyang katayuan bilang Diyosa. Pumayag na rin si nanay. Napakasalan si Amang Makalangit. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Ito ba ay dahil, hindi pa ako nakakaipon ng 1,000,000 euro. Ang ulo mo'y, kahoy, no, hindi kita pinapansin. Ha, talaga, nagtataka ako kung paano ka pinili ni nanay noon. Ako, ano nang kasalanan ko? Ha, Adrian, hayop ka. Adrian, salbahe ka. Ang mga Diyos, akala nila pwede na nilang gawin ang lahat. Mas gugustuhin ko pang, manatiling dalaga habang buhay. Kaysa naman, pakasalan ka, ikaw, ulong kahoy, matigas ang ulo. Chloe Santos. Hindi mo ako mapipigilan na kunin ang mana ni Bernardo Garcia. Ito na lang ang huling hakbang. Para matapos ang aking pagsubok at makabalik sa kaharian ng langit. Sa oras na iyon, si Adrian ay tiyak na babalik at susunod ng maayos sa tabi ko. Camila, Binibining Santos. kumusta po si Ginoong Garcia? Gumagaling na ba siya? Salamat po sa inyo. Ang tatay ko ay malaki na ang paggaling.
Tungkol dyan, pumunta ako rito para tanungin kayo, kung may oras kayo, para maghapunan kasama ko. Para, magpasalamat sa pagligtas ninyo sa kanyang buhay. Masyado pong mabait si Ginoong Garcia. Sabihin mo sa kanila, napupunta ako. Nanay. Gumaling na si Lina. Huwag ka nang magalit. Nanay, gusto ko ng hamburger. Camila, hindi na kami makakaabala pa. Halika, dadalhin ka ni nanay para kumain ng hamburger. Anong ginagawa mo dyan? Kumita ka ba ng pera at ganito ka nalang uwi? Kahit na para kumita ng pera, kailangan mo munang kumain. Nakuha mo na ba ang 1 milyong euro at naglakas loob ka pang kumain? Magpalipas ng isang kainan, hindi ka naman mamamatay doon. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw at ang nanay mo, wala kayong alam kundi ang guluhin ako. Ganoon na naman? Saan ka pupunta? Susubaybayan ko ang trabaho ni Amang Makalangit. Kung hindi, pag siya ay nagpabeya, paano na tayo? Nanay, hintayin mo ako sa bahay. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko natuturuan ng maayos si Amang Makalangit. Hello? Binibining Santos, nagpadala ako ng isang tao para sunduin ka sa baba ng bahay mo. Pwede ka nang bumaba. CJ, pababa na ako. Excuse me, ikaw ba si Binibining Santos? Ako nga. Binibini, pinapasando kayo ni Ginoo. Nakarating na tayo. Binibining Santos, maaari na po kayong bumaba. Ano ba itong lugar na ito? Naghihintay po kayo ni Binibini sa loob. Sige. Camila, bakit mo ako dinala rito? Ano ang gusto kong gawin? Putang ina mo, naglakas loob ka pang magtanong kung ano ang gusto ko. Anong ginagawa mo? Ang sampal na ito, ibibigay ko sa iyo, mula kay Adrian. Adrian, Kung wala ka lang, putang ina mo, ako sana ay nabuhay, nang maayos kasama niya. Kung hindi dahil sa iyo, ang putang ito, paano ako, naipatapon sa mundo ng mga mortal? Camila de la Cruz, ikaw pala. Empress, kung magpapatuloy ito, ang mga sugat ng emperador ng langit ay hindi pa gumagaling. Mamamatay ka sa pagdurugo, sa ganitong bilis. Ayos lang ako. Kunin mo ang gamot. Para kay Adrian. Sino ang may lakas ng loob na mang-abala sa aking pagreretiro? Camila. Ano ito? Kung ikukumpara sa mga sugat mo, ito ay wala. Ginamit mo ang iyong dugo para ihanda ang gamot ko, para pagalingin ako. Basta pakasalan mo ako. Kahit mawala pa ang buhay ko, handang gawin ito. Chloe Santos. Sa wakas, naalala mo na. Kung hindi dahil sa iyo, paano si Adrian? Naiiwan ako. Hindi. Isang libong taon na ang nakalipas. Ako ay, ninakaw na ang iyong kapalaran. At ngayon, gamit ang iyong dugo, ako ay magiging, ikaw ng tuluyan. At si Adrian, ang pipiliin sa wakas. 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi ka pinili ni Adrian. 1 milenyo ang lumipas. Hindi ka niya pipiliin.
Tama ka, totoo. Hindi niya ako pipiliin. Ngunit siya. Si Chlo ang pipiliin. Bantayan ninyo siyang mabuti, bago ako lumabas sa aking pagreretiro. Huwag ninyo siyang pabayaang makatakas. Bitawan ninyo ako. Amang makalangit, nakalabas na tayo. Nang matagal na panahon, ni hindi man lang tayo tinawagan ni nanay. Sana hindi siya nasa panganib. Boom! Sa mukha mo. Ulit. Bitawan mo ako. Pute ka. Akala mo makakatakas ka? Ano to? Naglakas loob kang pumunta rito? Gusto mong mamatay, no? Tama na ang salita. Patayin siya. Chloe, uwi na tayo. Dapat nasa bahay ka lang, di ba? Anong nangyari? Si Camila de la Cruz. Ninakaw niya ang kapalaran ko para palitan ako at manatili sa tabi mo. Nanay, paano mo nalaman ang lahat ng to? Ang nangyari noong 1,000 taon na ang nakalipas. Chloe, naalala mo ang lahat? Kaunting mga pira-pirasong alaala lang. Ako ang may kasalanan. Pinaghirapan kita. Amang makalangit, ang masamang babaeng ito ay tiyak na muling maghahanap ng paraan para saktan si nanay. Kapag kasama ka niya, Camila de la Cruz, hindi maglalakas loob na kumilos ng basta-basta. Palalabasin ko siya. Ay nako, hahaha. Tatay, 40 minuto na kayong naglalakad at hindi naman kayo nahihingal, lalong gumagaling ang kalagayan ninyo. Bahagyang dahil din sa binatang ginoong iyon. Iniisip ko kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makita siya ulit. Hihi, paano kung hanapin ko siya para sa'yo? Kung posible, gusto ko talagang makita silang muli. Lalo na si Chloe. Noong una kong nakita siya, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pagkamagiliw. Hahaha. Kung hahayaan nating ang matandang girang na iyan na makilala si Chloe Santos, ang aking 1,000 taong plano ay masisira. Pero ngayon, si Adrian ay nasa tabi niya, hindi ko siya maaaring saktan. Wala akong magagawa, kailangan kong humingi ng tulong sa kanya. Camila. Oh, halos magkapareho kayo ng edad. Pareho kayong mga dalagita. Mas madali kayong magkakaintindihan. Bakit hindi ikaw ang pumunta para ayusin ang isang pagkikita kay Chloe para kay tatay? Ano sa tingin mo? Tatay, pupunta na ako ngayon din. Ha. Chloe Santos, wala ka ng halaga sa paningin ko ngayon. Kaya't magdusa ka sa impyerno. Ginoo, narito ang investigasyon na ipinagawa ninyo sa akin tungkol sa pinagmulan ni Binibining Santos. Ngunit, bakit kayo nag-imbestiga ng hindi alam ng Binibini? Well, bagamat si Camila ay nasa tabi ko sa loob ng 20 taon. Hindi siya ang tunay kong anak kung malaman niya na pinaghihinalaan kong si Chloe ang aking sariling anak. Natatakot ako na baka masamain niya ito at mahirapan siyang tanggapin. Oh, Ginoo. Chloe. Ikaw nga ba talaga yon? Mula ngayon, ako si Chloe Santos. Adrian, hintayin mo pa ako sandali. Malapit ka nang makasama sa akin. Pasok.
Guro. Nais kong tuluyan mong alisin si Chloe Santos. Opo. Nanay, kailan natin mahahanap ang masamang yun? Hindi natin kailangan hanapin yon. Basta't wala si Adrian. Kusa silang lalapit. Nanay, huwag kang matakot kahit wala si amang makalangit. Ako ang magiging proteksyon mo. Katulad mo ako ngayon, isang ordinaryong tao. At ang liit-liit mo pa. Ako talaga ang magiging proteksyon mo. Nanay, ngayong pagkakataon, si amang makalangit, saan kaya siya magpapakita? Alaynan. Ngayong pagkakataon, sa tingin mo kuting o tuta kaya? Pero, wala namang maliliit na hayop dito sa paligid. Nanay, tingnan mo ang poste ng ilaw, ang kinang at bilog, para itong mga mata ni amang makalangit. Kung tatawagin ko siya, sasagot kaya siya? Posible naman. Anak, naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo ako, kumislap ka ng isang beses. Mukhang nagkamali tayo. Hindi bale. Kung ako'y nasa panganib, at hindi siya magpapakita, siguradong wala siyang kwenta. Sige, umuwi na tayo. Ay! Sino ka? Bakit niyo ako hinuli? Kung pera ang habol niyo, ito lang ang meron ako. Hindi mo naman siguro akala na ako, ang boss, ay personal na pumunta rito para sa mga barya mo. Makinig kang mabuti. Huwag kang magpa-cute. Halos patay ka na. Nagpapakyut ka pa. Hindi lang magpapakyut, kundi ikaw at ang nanay mo. Puputulan ko kayo at ipapakain sa mga aso. Ganito, ang mangyayari sa'yo kapag kinainisan mo ang boss. Hindi ako yon. Isa lang akong simpleng delivery rider, ni hindi ko nga kilala. Ang boss nyo, paano ko siya masasaktan? Nasaktan mo si Camila de la Cruz. Yan ang naghihintay sa'yo. Ah, si Camila de la Cruz pala. Inaantay ko na siya. Tama na ang daldal. Sige na. Boss, hindi ako makagalaw. Walang kwenta. Ako na ang bahala. Ikaw, sino ka? Ang lakas ng loob mong sirain ang plano ko? Ang lakas ng loob mo. Kung ganoon, susundan mo sila, diretso sa impyerno. Sino ka? Ha, ayos lang, ayos lang, ayos lang. Masisira na to. Ang kapal ng mukha mong atakihin ang aking amo. Babayaran mo to sa akin. Nay, huwag kang maglakas loob na saktan ng aking nanay. Hindi ka pababayaan ni amang makalangit. Chloe. Panahon na, upang ibalik sa iyo ang iyong kapalaran. Chloe. Dumating ka rin. Ginoong Garcia. Kayo, ano kasi? Oh. Ang bagay na ito. May naaalala ka ba? Oh. At ito? Parang, pamilyar ito sa akin. Naalala mo ba? 20 taon na ang nakalipas, isa kang maliit na pasaway. Naglalaro ka sa tabi ng ilog. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, tinangay ka ng agos. Paano niyo nalaman ang lahat ng ito? 20 taon. Hinahanap kita, sa loob ng mahabang 20 taon, alam mo ba? Ibig mong sabihin, na sa totoo lang, ako ang sarili mong anak. 20 taon na. Anak ko. Ang dami mong pinagdaanan. Amang makalangit. Si nanay, mayroon na siyang 2 tatay ngayon. Kung ganun, sino ang tunay kong lolo? Kung tatanungin natin siya, para maliwanagan tayo, Ginoong Garcia, una muna kaming pupunta doon. Lilinawin muna namin yon, tapos babalikan namin kayo. Tatay. Camila. Huwag kang mag-alala. Sa katunayan, sa lahat ng mga taong iyon, lagi kitang itinuring bilang sarili kong anak.
Tatay, pinamunuan ninyo ang pamilya Garcia ng mahigpit sa loob ng mga dekada. Ngayong, nahanap na ninyo ang inyong tunay na anak. Marahil ay panahon na para tamasahin ang saya ng pamilya, hindi ba? Camila, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ginagawa mo? Lahat ng ari-arian ng pamilya Garcia, ilipat mo sa akin. Lolo, dumalaw kami sayo. Mukhang, mali ang timing ng pagdating namin. Wala yata si tatay. Nakakapagtaka. Ikaw rin, natuto ka na. Magsamantala sa sitwasyon, no? Pinayagan ba kita para tawagin mo na siyang tatay? Si Alan Santos ay nasa aking kapangyarihan. Kung gusto mong mabuhay siya, sasabihin mo kay Adrian na pumunta sa iyong studio at huwag kang maglalaro sa akin. Kung hindi, mamamatay si Alan Santos. Adrian, bilisan mo, humanap ka ng paraan. Nanay, huwag kang mag-alala. Sa kapangyarihan ni Amang Makalangit, 1 segundo lang ang kailangan niya para iligtas si Lolo. Impossible. Alam na alam nilang nandito ako, at naglakas loob pa silang kumilos ng ganito kahalata. Si Ginoong Garcia, ay baka nasa kanila na. Amang Makalangit, pwede mo ba akong bigyan ng kaunting kapangyarihan mo para habang wala ka, maiingatan ko si nanay. Mortal ka na ngayon. Ang kapangyarihan ko, hindi mo kayang tiisin. Uwi muna ako. Ang hiyas na ito, kunin mo. Kapag may panganib, ihagis mo ito sa sahig. At lilitaw ako. Tungkol naman kay Ginoong Garcia, ako na ang bahala. Nanay, saan tayo pupunta ngayon? Ah, Bitawan mo ako. halimaw ka. Bitawan mo siya, bilis. Pagdating natin doon, pakakawalan namin siya, pangako. Bitawan mo ako. Lina, Dalawang tibok bawat minuto. Ang aktibidad ng selula ay 100 beses na mas mataas kaysa normal. Profesor, paano mo nakita ang isang specimen na ganito ang halaga para sa pananaliksik at higit pa rito, buhay na buhay pa siya? Tigil. Ano ang ginagawa ninyo? Profesor, alam na alam ninyo ang halaga ng batang ito at saka bayad kami para gawin ito. Pero sa lahat ng mga taong ito, kung hindi ka sana naging mahina, matagal na sana akong nagtagumpay, alam mo? Ngayong pagkakataon, hindi mo ako mapipigilan. Huwag mo siyang hawakan. Bata lang siya. Tapos na, ang malaking problemang iyon na si Camila de la Cruz. Iniisip ko lang kung ano na ang kalagayan ni Nachlo at Lina. Sa ngayon, hindi pwede yon. Ako mismo ang pupunta. Sinabi ko na sa'yo, sa pagkakataong ito, hindi mo ako mapipigilan. Tigil. Ikaw pala ang matandang mangkukulam, na binanggit ni Camila, kung narito ka na, mag-uumpisa ako sa'yo. Nasaan si Chlo? Hahaha, akala mo, natatakot ako dyan? Amang Makalangit, okay lang, bilisan mo, iligtas mo si nanay sa kabilang kwarto. Nanay, sasagipin kita. Huwag kang mag-alala, naayos na ang lahat. Wala nang mang-aabala sa'yo. Nanay, sa wakas, makakasama ko na ng tuluyan si Amang Makalangit para sa habang panahon. Binata, tama nga, ang kutob ko sa'yo. tatay. Chloe. Ngayong nahanap mo na ang lugar mo, may isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Sa totoo lang. Hindi kita tunay na anak.
So, totoo ang sinabi ni Ginoong Garcia tungkol sa akin. Eksakto, lahat ng ito, dahil kay Camila, na nagnakaw ng tadhana mo, isang hakbang na lang ang kailangan, para maalala mo ang lahat. Kaya, handa ka na ba? Kaya, magkasundo na tayo. Kapag naalala mo na ang lahat, wala kang karapatang magtampo sa akin, ha? Ang hirap talagang maintindihan. CJ, pangako. Nanay, noon, si Amang Makalangit paulit-ulit na bumubulong sa tainga ng masamang babaeng ito, at ngumiti pa siya rito. Lina, pero ikaw. Tatay, Chloe. Ikaw nga talaga. ako ay isang hindi karapat-dapat na anak. Pinahanap ko kayo ng 20 taon. Bumalik ka, yun ang mahalaga. Kung wala nang ibang mahalagang bagay, aalis na ako. Tatay, ano ba ang sinasabi ninyo? Ano man ang mangyari, ako pa rin ang iyong anak. Lolo, ikaw rin, magiging aking lolo. Gusto kitang pasalamatan. Kung wala ka, baka hindi ko na nagawa makita ang anak ko sa buong buhay ko. Hayaan mong yumuko ako ng malalim sa'yo. Hoy, huwag, tumayo ka, bilis. Magkakamag-anak naman tayo. Chloe, hindi ko pa rin alam kung kailan nyo balak magpakasal kayong dalawa. Para sa kasal, ako ang bahala. Kaya't maraming salamat po, biyanan. Ayos na ayos sa akin yan. Nakikinig ako. Sige na, Amang Makalangit, ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, halikan mo si nanay. Sumama ka sa akin. Chloe. Nanalo ka. Adrian. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, sa halaga ng lahat ng meron ako. Pero kahit ganun, hindi ko pa rin napigilan na mawala ang puso mo. Camila, wala akong naramdamang pagmamahal para sa'yo kailanman. Talaga, para sa akin. Kung hindi mo naman ako minahal, nang gabing iyon sa piging, bakit hindi mo ako tinulak palayo? Alam mo na noong, ipinatapon mo ako sa mundo ng mga mortal. Ako ay buntis na sa anak mo. Lasing ka ng gabing iyon. Kapatid mo ang naghatid sa'yo pabalik sa kwarto mo. Alam mo ba, na ang ipinainom niya sa'yo, ay ang potensyo ng pagkalimot at pag-ari. Hindi totoo. Nagsisinungaling ka sa akin, sigurado ako, hindi ba? Kung totoo, ipatawag mo siya, at harapin niya ako. Ang halimaw mong iyon, ay natalo na ng Amang Makalangit, nasa impyerno na siya ngayon. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, sinabi ko na sa'yo. Sa puso ko, si Chloe lang ang nandyan. Paano ko pa makikita kang muli? Adrian, Kahit 1,000 o 10,000 taon ang lumipas. Sa puso ko, si Chloe pa rin ang laman. Chloe. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nanalo. Patayin mo ako. hindi ko naisip, nakiklin ang buhay mo. Hindi pa ubos ang iyong mga araw sa mundo. Ang natitira mong mga araw, gugulin mo sa bilangguan, at pag-isipan ang mga kasalanan mo. Chloe, anong balak mo ngayon? Gusto mo na siyang kunin. Ngayon pa lang. Hoy, nako, mamimiss ko talaga siya. Totoo. 20 taon akong naghintay para marating ito. Pabayaan mo siyang manatili, pakiusap. Anong masasabi mo, Chloe? Mas gusto kong mag-enjoy muna sa buhay na ito. Sa wakas, may buhay na ako na gusto ko, at nandito kayo, ayokong magsisi. Chloe, ano man ang desisyon mo, mananatili ako sa tabi mo. Amang Makalangit, hindi mo pa nga nahihingi ang kamay ni nanay. Totoo.
Adrian, alagaan mo ng mabuti ang ating Chloe, ha? Ngayon, panig ako, kay Lina. Kaya, dapat kang maghanda ng mabuti. Kung hindi, ako ang unang tatutol. Lolo, huwag mong istorbohin si amang makalangit. Kapag pinressure mo siya ng sobra, mawawala siya. Puff, paano naman si nanay? Oh, hahaha. Nandyan pa yung kwintas na Jade, di ba? Ihagis mo lang sa sahig. Lalabas siya. Tama ba, aking munti? Naku, Paano ko nakalimutan? Si amang makalangit ay alaga ni nanay. Hindi siya mawawala. Chloe. Hindi pa kita nahihingi sa paraang pamamartilyo. Hindi ko alam kung tatanggapin mo bang manatili ka sa tabi ko ngayon. Kung gusto mo, handa akong iwanan ang mga gawain sa palasyong makalangit at manatili rito para mabuhay sa tabi mo sa mundong ito. Ayoko. Chloe, ano bang sinasabi mo? Chloe, nandito na ba tayo? Huwag kang mag-aksaya. Nanay. May nagawa ba akong mali na hindi mo nagustuhan? Napagkasunduan natin kailangan nating kumita ng 1,000,000 euro. Yung pera. Ay nako, anak ko, ako ang maglalabas ng €1,000,000 na yan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang masyadong mahigpit kay Adrian? Bakit hindi siya sumusunod? Chloe, binigay na nga ni tatay ang kanyang ipon sa'yo. Huwag kang masyadong mahigpit kay Adrian. Sige na. Nanay, ako na ang baalang bantayan. Si amang makalangit para kumita siya. Pakisuyo, tanggapin mo na ang kanyang kahilingan. Tatay, alam kong may pera ka. Pero ibang usapan yan. Ito yung napagkasunduan natin noon. Amang makalangit, sige na, magsalita ka naman. Ako. Chloe, Nanay. Hindi naman siguro ninyo akala na ako yung tipo na pera lang ang mahalaga? Walang kinalaman ang pera. Anong gusto mo? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, ang nararamdaman mo para sa akin, paano ko hindi maintindihan yon? Ang gusto ko ay, Kahit ano nang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sinta, kukunin kita bilang aking personal na bodyguard. Kailangan mo akong protektahan at mahalin habang buhay at huwag kang magreklamo. Sahod, 1,000,000 euro. Payag ka ba? Payag ako.